Kamusta mga kaibigan? Huwag kalimutang mag-iwan ng comment at i-enjoy ang ating kwento. Seryoso ang mukha ng bata. Ayon sa kwento, siya ang aso ng pamilya Baskerville na si Vikir. Nakakadena ang kanyang leeg sa isang gilyotina, sinasabing bilang isang tapat na aso sa kanyang pamilya at sa kanyang ama. Maling pinaratangan siya na may kaugnayan sa isang angkan ng mga demonyo at hinatulan ng kamatayan sa gilyotina. Bumagsak ang talim sa kanyang leeg. Isang lalaki ang huling nakita ng bida bago siya bawian ng buhay. Nagningning ang mga mata ng aso. Sa tindi ng pula nito. Naisip ni Vikir na sa kabilang buhay, kapag nahuli na niya ang kanyang biktima, hinding-hindi na siya muling magpapaalipin bilang aso. Binalot ng liwanag ng buwan ang buong silid. Ang ating bida, na nasa katawan na ng isang sanggol, ay nakahiga sa kanyang kama. Naguluhan si Vikir nang mapansing napakabigat ng kanyang katawan at napakaingay sa paligid niya. Inakala ng bida na nasa impyerno na siya. Dinala tayo ng kwento sa malawak na lupain ng pamilya Baskerville. Napapalibutan ng manipis na hamog ang kastilyo. Maraming bata ang malakas na nagtitilihan. Nakakunot ang noo ng isang lalaki. At sinabing ang mga ito ay mga walang kwentang nilalanglang. Ipinapakilala sa atin ang pinuno ng pamilya Baskerville. Habang naglalakad sa mga duyan, sinabi niyang walang espesyal sa mga batang iyon at puro basura lang sila. Bigla siyang napatingin sa isang direksyon, bakas ang interes sa kanyang mukha. Habang nakatingin kay Vikir, sinabi niya na ang basurang ito ay tila napakatahimik. Nakapikit niyang iniutos na ilipat ang mga bata sa duyan ng mga espada. Nagningning ang mga mata ng bida. Napagtanto niya na ito ang pangunahing suspek sa maling paratang sa kanya. Pinagmasdan ni Vikir si Hugo habang itinataas nito ang kanyang kamay. Binigyang diin ng bida na ganito ang hitsura ni Hugo noong kabataan nito. Ngayon, sigurado na siyang bumalik siya sa panahon noong sanggol pa lang siya. Inisip ng bida ang kanyang anyo. Noong siya ay matanda na at napagtanto na namuhay siya noon bilang isang aso lang. Mula pagsilang, sinanay na siya para maging isang sandata. Na-imagine ni Vikir ang isang asong nakatayo sa bundok ng mga buto at sinabing dapat maging tapat ang aso sa kanyang misyon. Pagpaslang, pag-espiya, pananambang, at pagbabanta. Ang aso ang dapat gumawa ng lahat ng maruming trabaho para ang pamilya. Baskerville ang maging pinakamalakas sa lahat. Isang imahe ng isang matandang lalaki ang lumitaw sa isip ng bida. Naisip niya na simple lang ang dahilan ng kanyang katapatan. Gusto lang niyang kilalanin siya ng pinunong si Hugo. Habang hawak ang talim, napansin ni Vikir na 10 taon matapos bumukas ang pinto ng mundo ng mga demonyo, natapos ang labanan sa tagumpay ng sangkatauhan, pero ang naging pabuya sa tapat na aso. Para sa kanyang serbisyo ay ang pagkitil sa kanyang buhay, nagtilamsikan ng dugo sa paligid. Naramdaman ng bida na may dahilan kung bakit siya pinatay. Masyado nang marami ang alam ng asong ito. Takot siya sa mga masasamang espiritu. Habang nakadapa, naisip ni Vikir na kung ililipat siya sa duyan ng mga espada, magandang pagkakataon nito para lumakas, at kailangan niya iyon ngayon. Dinala tayo ng kwento sa duyan ng mga espada. Maraming mga talim ang nakabaon sa lupa, may mga batang gumagapang sa sahig. Naisip ng bida na ang mga batang ipinanganak sa pamilya Baskerville ay dapat pumasa sa isang pagsubok, itatapon sila sa isang maze na puno ng mga espada na kailangan nilang tawirin para makarating sa ilog ng Styx upang malaman ang kanilang talento. Inilubog ng lalaki ang bata sa ilog. Alam ni Vikir na ang Styx ay maalamat at sikat sa paggawa sa katawan ng mga bata na maging kasing tigas ng bakal, pero may limitasyon lang ang dami ng batang kaya nitong baguhin. Naglabas ang bida ng isang mapa at napansin na para maunang makarating sa ilog, kailangang dumaan sa paikot na pader ng kaluluwa. Punuan ng dugo ang kanyang katawan, habang hawak ang talim, sinabi ni Vikir na sa dati niyang buhay. Inilipat siya ng kanyang mga kamag-anak kaya hindi niya nakuha ang tamang epekto nito. Pero sa pagkakataong ito, ang lahat ay mag-iiba. Pinanood siya ni Hugo. Nahulog ang bida sa ilog. Siniguro niyang masosolo niya ang basbas ng ilog hanggat kaya niya. Isang nakakasilaw na liwanag ang nanggaling sa ilog. Nagsimulang lumubog si Vikir. Maraming sugat ang nasa kanyang katawan. Napansin ng bida na tumatagos ang tubig ng malalim sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga sugat na iyon. Habang nakatakip ang bibig, naisip ni Vikir na kailangan niyang magtiis hanggat kaya niya. Kahit gaano pa kasakit, kailangan niyang kumapit. Sumigaw ang mga bantay na gulat na kailangan ng lumangoy ng bida dahil kung mananatili siya sa ilalim ng tubig, tiyak na mamamatay siya. Isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hugo. Pagtalikod niya, tinanong ni Hugo kay John kung gaano nakatagal mula noong lumubog ang bata sa ilog. Sumagot si John na mga 7 minuto na ang nakakalipas. Ipinapakilala sa atin ang punong katiwala ng pamilya Baskerville, si John. Sa mukhang kampante, sinabi ni Hugo na pwedeng mamatay na si Vikir doon. Habang nakatingin sa tubig, sinabi niya na, nakakaahon na sa wakas ang ating bida. Pinuno niya ng hangin ang kanyang mga pisngi at napaisip siya. Kung ganoon na lang ba siya kadaling susuko?
Pagkatapos, napagtanto ni Vikir na kailangan niyang sipsipin ang lahat. Nang makakaya niya, nagsimula na siyang mabulunan. Pero kahit gulat, paulit-ulit na sinabi ni Vikir sa sarili na kailangan niyang kumapit ng maigi. May mga bula pang lumabas nang maiahon na siya sa tubig. Hawak ni Hugo ang kanyang binti at tinanong kung nakainom ba ng tubig ang bata. Nakakapagtaka dahil tumubo na ang mga ngipin ng bida. Habang nakatingin kay Hugo, tinanong ni Vikir ang pangalan nito. Sumagot si Hugo na siya ang batang Panginoong si Vikir. Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Sa pagtitig sa bida, inisip niya na isang napakagahaman na anak ang isinilang, patuloy ang pagpagkatak ng mga butil ng tubig. Ipinakita ni Vikir ang kanyang mga pangil at sinabing dapat niyang gamitin ang pagkakataong ito para hasain ang mga ito. Kapag dumating na ang oras na kailangan na niyang pugutan ang kanyang Panginoon, tuluyan ng mabubura ang pamilya Baskerville. Sa kasaysayan dahil sa gagawin ni Vikir Baskerville. Galit na galit ang itsura ng ating bida. Lumingon si Vikir at nagliliyab sa pula ang kanyang mga mata. Ayon sa kwento, noong siya ay 8 taong gulang pa lang, napakatalentado na niya. Tinatawag siyang henyo, pero para sa kanyang pamilya, ordinaryo lang siya. May mga sugat na nagsimulang lumitaw. Sa edad na 12, nagsimula na siyang tumanggap ng mga misyon para pumatay. Noong siya ay 29 na taong gulang na, naramdaman niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon sa pag-iiskrima kumpara sa mga tunay na tagapagmana. Inisip ni Vikir ang kanyang kinabukasan. Noong 30 taong gulang na siya, bumukas ang mga pintuan ng mundo ng mga demonyo na naging hudyat ng simula ng pagsalakay ng mga demonyo. Noong siya ay 35 na, naranasan ni Vikir ang panahon ng matinding pagkawasak. Parami ng parami ang mga sugat na lumilitaw sa katawan ni Vikir. Sinasabi sa kwento na sa edad na 39 na taon, natapos ang mahabang digmaan sa tagumpay ng mga tao. At noong 40 taong gulang na siya, binigyan siya ng gantimpala. Pinugutan siya ng ulo. Ang nakuha niyang gantimpala ay paninira, maling paratang, at bitay sa pamamagitan ng gilotina. Biglang nagising si Vikir. Habang nakatingin sa kisame, napaisip ang bida kung panaginip lang ba ang lahat. Napagtanto ni Vikir na ibig sabihin nito ay nagtagumpay siyang sipsipin ang tubig mula sa ilog Styx, isang batang babae ang may dalang kahon. Itinanong niya kung bakit gustong itago ng madama. Vikir. Habang nakatitig sa kahon, naisip ni Vikir na wala pang sinuman ang nagbigay ng regalo sa kanya, isang anak sa labas. May itim na enerhiyang lumalabas mula sa loob nito. Isang ahas ang biglang gumapang palabas ng kahon. Pinagmasdan ni Vikir ang ahas at napaisip kung isa ba itong ahas dugo. Inisip niya kung ipinadala ba ng babaeng yon ang ganitong pambihirang uri ng ahas para lang patayin siya. Napansin niya na iilan lang sa pamilya ang maaaring tawaging madam. Malamang na gusto ng taong ito na bawasan ang kompetisyon. Nagsimulang sumitsit ang mga ahas. Agad na hinablot ni Vikir ang ahas sa ulo. Naisip ng bida ng may bahid ng pagkabaliw na ito na talaga ang dapat asahan sa mga Baskerville. Nagsimulang bumuga ng dugo ang mga bibig nito, ang kama ay naligo sa dugo. Dinala tayo ng kwento sa kinabukasan. Gulat na gulat ang mga tao. Natutulog si Vikir kasama ang bangkay. Naisip niya na siguradong nabigla ang pamilya nang matagpuan nila ang isang bata na mahimbing na natutulog sa tabi ng mga patay na ahas. May mga mandirigmang nagbabantay sa silid ng mga bata. Lahat ng mga yaya na nag-alaga noong gabing iyon ay pinahirapan muna bago pinatay. Ngunit ang dahilan ng paglitaw ng mga ahas ay nanatiling isang misteryo. Ang batang aso lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Lumipas ang 8 taon. Nakatayo ang mga bida sa gitna ng maraming tao. Nakikinig sila sa kanilang guro. Sa harap ng pisara, sinabi ng bata na ngayong araw ay pag-aaralan nila ang mga antas ng pag-eespada. Nagpakita ang bata ng ilang uri ng talim. Kapag daw hindi kayang punuin ng mana ang espada, sila ay itinuturing na mga baguhan pa lamang. Ngunit kapag nakapaglalagay na ng kaunting mana sa loob ng espada, sila ay matatawag ng mga bihasang mandirigma. Kapag naman nababalot na nila ang espada ng isang likidong aura, nagiging mga eksperto na sila. Inilarawan ng bata kung paano bumabalot ang mana sa talim at sinabi na, sa huli, kapag kaya na nilang lumikha ng isang matigas na aura na nagbabago ang hugis ayon sa kanilang gusto, sila ay isa ng tunay na master sa pag-eespada. Namangha ang mga estudyante sa ganitong antas. Kalmadong naisip ni Vikir na isa na siyang sword master at kailangan na lamang niyang ibalik ang dati niyang lakas. Bago sumapit ang seremonya ng kaniyang pagbibinata, napansin ng guro ang batang amo, si Vikir ay lutang na naman. Habang pinagmamasdan ang bida, naisip ng guro na baka may natanggap ito. Nakuha niya ang hindi kapani-pakinabang na lakas matapos siyang lumubog sa tubig ng Styx sa loob ng 7 minuto. Napansin niya na tiyak na matutuwa ang patriarka kapag nalaman nito ang tungkol sa kanyang tagumpay. Habang hinahawakan ang kanyang mukha, napaisip si Gray kung ilang taon pa kaya ang kailangan niya bago niya mapatay si Hugo. Biglang nagningning ng mapula ang mga mata ng bata.
Pagkatapos, may mga batang biglang nanulak sa ating bida. Sabi nila, may narinig daw silang mga kakaibang chismis tungkol sa kanya habang nakatayo sila sa harap niya. Ipinagmalaki nila na si Gray daw ay lumubog sa tubig ng Styx sa loob ng 7 minuto at nakuha pang sakalin ang 2 ahas. Naalala ng ating bida kung paano siya sinalakay ng mga lalaking ito mula sa likuran noong nakaraang buhay niya. Alam niya na sinaksak siya ng mga ito habang tumatakas siya matapos siyang siraan ng puri. Ipinapakilala sa atin ng kwento sina Igbor, Midbro, at Loboro. Tinitigan nila ang bida ng may matinding panghahamak. Naisip ni Gray na sa loob ng 10 taon, magiging tinik lang ang mga ito sa lalamunan niya, kaya dapat na silang turuan ng leksyon ngayon pa lang. Ngayon, naglabas si Igbor ng isang balisong. Habang nakangisi, sinabi niya na may narinig siyang isang interesanteng balita. Kapag nanatili ka raw sa tubig ng Styx ng matagal, ang katawan mo ay nagiging parang bakal. Ibig sabihin, hindi ka natatablan ng kahit anong talim. Tinanong niya kung ibig bang sabihin nito ay hindi mamamatay si Gray kahit saksakin niya ito. Pagkatalikod, tinawag ni Igbor si Loboro. Pagkatapos, tinakpan ni Igbor ang bibig ng ating bida. Sabi niya, kapag nakatagal daw ang bida ng 3 minuto, kakainin niya ang sarili niyang kamay. Seryosong sumagot si Gray na papatulan niya ang laro nila. 1 minuto ang lumipas, kampanteng naisip ng mga loko na isang malaking kasinungalingan lang ang lahat. Pagkatapos ng 3 minuto, nagulat sila. Pero pagdating ng 10 minuto, nagsimula na silang matakot. Hinawakan ni Loboro ang bida at tinanong kung totoo ba talaga ito. Si Igbor naman, sa sobrang gulat, ay gustong-gusto nang umalis. Gulat na napatingin si Loboro sa kanyang kamay dahil biglang hinawakan ng bida ang braso niya. Nagtanong ang bida ng may mapanuyang tingin kung gusto na bang kainin ni Loboro ang sarili nitong kamay. Hawak-hawak ni Igbor ang balisong at pilit na sinasabing hindi siya natatakot. Isang gulat na Loboro ang napasigaw dahil nakagat daw ang kanyang mga daliri. Sinabihan siya ng mga kasama niya na kumalma muna at hilingin na lang sa pari na ibalik ang kanyang mga daliri. Tinanong ni Gray kung bakit nila siya inatake. Sa sobrang galit, biglang sumugod si Igbor sa kanya. Sinuntok niya ang bida sa tiyan at tinanong kung nakalimutan na ba ni Gray na mas matanda siya ng 1 taon. Biglang natulala si Igbor dahil hindi man lang niya natusok ang katawan ng ating bida. Hinawakan ni Gray ang kamay niya at pinaalalahanan na sila ay mga Baskerville. Ang kanilang talento at lakas ay hindi nakadepende sa edad. Hinamon sila ng bida na ituloy ang laro hanggang sa dulo. Sa takot, tinanong ni Igbor kung totoo ba ang mga chismis na iyon. Pero sinagot siya ng bida ng isang malakas na suntok sa mukha. Nagulat ang kanyang mga kapatid habang nakatingin sa kanya. Sinubukang tumayo ni Midbro pero agad siyang sinipa ni Gray. Sinabihan sila ng ating bida na huwag matakot, tutal gagaling din naman daw sila pagkatapos silang gamutin. Itinaas ni Gray ang balisong at sinabing hindi niya sila hahayaang makaalis ng basta-basta, pasasayahin niya muna sila sa hirap. Sabi ng bida, magiging mabait daw siya at papayagan ng isa sa kanila na makaalis doon. Habang nakaupo sa sahig, tinanong ni Loboro kung sino sa kanila ang pwedeng umalis. Hinagisan sila ni Gray ng isang balisong. Sabi niya, nasa kanila na ang desisyon. Pagkatalikod, nagbabala ang ating bida na hindi siya maghihintay ng matagal. Habang nakangisi, tinanong niya kung isa lang ba sa kanila ang dapat mabuhay. Takot na takot ang mga bata at nagtinginan na lang sa isa't isa. Pinakinggan ni Gray ang mga sigawan sa labas ng pinto. Napaisip siya kung nagkakawatak-watak na ba ang trident ng mga Baskerville. Iniharap ni John ang mga ruby at sinabing nagkaroon ng madugong engkwentro sa pagitan nila at ng angkan ng morgue. Iginiit ng angkan ng morgue na sa kanila ang minang iyon. Sumagot si Hugo na darating din ang tamang oras para pag-usapan iyan. Sinabi niyang ang angkan na mismo ng morgue ang lalapit sa kanila, sabay tanong kung may iba pa bang balita. Sinabi ni John na nakuha ni Ginoong Gray ang pinakamataas na marka sa pagsusulit na pasulat. Nagtanong si Hugo kung kailan magsisimula ang pagsusulit na praktikal sa kuta ng kabataan. Sumagot si John na ang pagsusulit ay gaganapin sa loob ng 5 araw at nilinis na ng mga kabalyerong bantay ang bulwagan. Nag-aalalang ibinalita ni John na nagkaroon ng matinding away sa pagitan ng mga batang Panginoon doon sa kuta. Iniulat niya na wala namang namatay, pero maraming mga ngipin at kamay ng mga batang Panginoon ang nabali. Habang nakatayo sa harap ni Hugo, napansin ni John na siya. Nakabawi na sila mula sa panggagamot na natanggap nila, pero mukhang malubha pa rin ang mga natamo nilang sugat sa katawan. Sinabi ni Will na hindi dapat magkaroon ng labanan sa pagitan nila dahil magkakamag-anak sila, pero nabanggit ni John na nagkaroon ng gulo. Sa isa pang batang Panginoon, sinabi niyang ang may gawan yon sa triplets ay si Gray, na 8 taong gulang pa lang pero nakakuha ng pinakamataas na marka sa written exam. Nagulat si Will sa balitang ito, habang naglalakad ang bida sa pasilyo, may ngiti sa kanyang mga labi. Napansin ni Will na malaki na ang ipinagbago ni Gray mula noong huli silang magkita. Sinabi ni Will na nabalitaan niyang sinaktan daw ng bida ang 3 batang mas matanda sa kanya ng 1 taon. Nag-isip si Gray at sumagot na kung ang mga kapatid niya ang tinutukoy nito, sa pagkakaalam niya ay nagamot na ang mga ito.
Seryosong sinabi ni Will na ang tinutukoy niya ay ang trauma sa isip. Ipinakilala niya ang magkakapatid at napansin niyang simula noon, hiwa-hiwalay na silang kumain at hindi naman lang nag-uusap. Ang kanilang teknik ay masasabing maayos naman. Pero ngayon, tuluyan nang nasira ang samahan sa loob ng grupo. Tahimik lang na nakikinig ang bida. Habang nakatayo sa tapat ng lamesa, nagtanong si Gray kung ano ang masama doon. Sumagot si Will na parang sinira na niya ang buhay ng tatlong magkakapatid. Seryoso namang sumagot ang bida na mas malakas siya, at tinanong kung nagkakamali ba ang sinumang mas malakas. Habang nakatingin sa kanya, sinabi ni Will na maaga lang silang dumating at mabait niyang sinabing pinapatawad na niya ito. May halong tuwa namang nagtanong si Gray kung pinatawad na ba talaga siya. Biglang naalala ng bida ang isang babaeng nakaluhod. Sinasabi sa atin ng kwento na alaala ito mula sa buhay niya bago siya bumalik sa nakaraan. Ang bunsong babae na sinira ang buhay ng pamilya. Baskerville ay bumisita kay Will. Naging madre ito at pagkalipas ng maraming taon, sinabi niya kay Will na pinapatawad na siya nito at inanyayahan pa siya sa misa. Kuminang ang mga mata ni Will, pero si Gray, na may nakakatakot na tingin, ay nagsabing naniniwala siyang ang pagpapatawad ay idahilan lang ng mga mahihina, iyong mga taong walang kakayahang maghiganti dahil sa kawalan ng lakas, isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Will. Habang nakaupo, sinabi ni Will na naiintindihan ng mabuti ng bida ang moto ng pamilya. Lumingon siya kay John nang may paghanga, nag-utos siya. Nahayaan ang bida na kumuha ng kahit anong pagkain sa bodega. Nagulat si Gray, nakangiting nagtanong ang bida kung pwedeng kumuha ng tsokolate. Paalis na sina Gray at John nang biglang huminto ang bida dahil tinawag siya ni Will. Sinabihan siyang magsikap ng husto sa gagawing midterm evaluation. Seryoso ang mukha ni Gray. Nakangiting hiniling ni Will na huwag siyang magpapatalo sa mga direktang tagapagmana. Napakunot noong bida. Naglakad si Gray papasok sa bodega. Sinabi sa kanya ni John na sikat itong tsokolate na paborito ng mga mahihilig kumain mula sa pamilya Morg. Habang nasa tapat ng istante, sinabi ng bida na wala siyang balak lutuin ang anuman. Tumingin si Gray kay John at sinabing kailangan niya ng mga buto ng kakao na may matapang na banggo. Nagulat si John at nagtanong muli. Tiningnan ng bida ang mga buto. Nagsimulang kumain si Gray ng mga buto. Sabi ng kusinero, ang mga ito ay blood beans, nakilala sa banggo nito, at ang isang butil ay sapat na para makagawa ng 100 litro ng tsokolate. Napatingin si John at naisip na dahil kinakain niya ang ganoon kapait na buto nang walang reklamo, mukhang mahilig na siya sa tsokolate. Masaya ang mukha ni Gray. Inakala ni John na dahil sa mga paghihigpit ng pinuno, nakahanap ang bida ng paraan para makuha ang lahat ng tsokolateng gusto niya. Tinanong ng kusinero si Gray kung gusto niyang iproseso ang tsokolate at ipadala sa kwarto niya. Pero sumagot ang bida na kukunin na lang niya ang mga ito nang ganoon lang. Inayos ni John ang kanyang salamin at nagtaka kung may espesyal bang lasa ang mga iyon. Hindi kailangan ni Gray ang tsokolate para sa pagkain. Binalot ng dilim ang kabundukan. Sinasabi sa atin na ang mga blood beans ay gagamitin sa practical exam sa loob ng 10 araw. May ngiti sa mukha ni Gray. Habang nakangiti, sinabi niyang magkakaroon ng isang malaking sakuna na hindi pa nararanasan ng pamilya Baskerville kailanman. Sa mundong ito, ang pamilya Baskerville ay kilala bilang pamilya Berserker. Mula pagkabata, ang mga bata rito ay sumasailalim sa malupit na pagsasanay. Sa sandaling makalakad sila, kailangan na nilang umakyat ng bundok para lumakas ang kanilang resistensya. Maliban sa ilang pagkakataon, bawal silang humiga o gumapang gamit ang kanilang tiyan. Pagdating ng oras ng tulog, kailangan nilang tumabi sa bangkay ng isang halimaw para masanay sa malupit na paligid. Pagkatapos ng pagsasanay na ito, 8 taong gulang na sila. Mula sa sandaling ito, ang mga batang aso ay dadaan sa isang nakakamatay na pagsusulit. Kaya naman tinatawag silang pamilya Berserker. Survival test. May 3 batang lalaki sa kabundukan, doon sa hangganan ng teritoryo ng mga halimaw. Nagtipon ang mga bagitong aso sa mga bundok na pula at itim. Nagpaliwanag si Chuck na magiging madali lang silang suriin. Sa aktual na pagsusulit, kailangan nilang tumagal ng 1 buwan at manghuli ng mga dambuhala at malalakas na halimaw. Para sa pananatiling buhay, makakakuha sila ng 10 puntos. At kapag nakaligtas ng walang galos, 30 puntos. 50 puntos naman kung malalaglag ang iba. At sa kaso ng pananatiling buhay at pagkatalo ng isang halimaw, 70 puntos. 70 puntos naman kung makukuha ang lahat ng kondisyon, at kung makakaagaw sila ng badge mula sa iba, magkakaroon sila ng mga dagdag na puntos. At syempre, kapag namatay sila, walang puntos. Hindi rin niya nirekomenda ang pag-alis sa itinakdang lugar. Dahil ang mga bundok na pula at itim ay isang restricted area at hindi pa nagagalugad na teritoryo. Habang ginagawa ang exam, may mga observation dogs. Binabantayan at sinusuri sila ng mga ito, may isang batang naghahanap pa,
at ang bata sa tabi niya ay hindi yung inaasahan. Yung batang tumagal ng 7 minuto sa ilog. Sa bagay, may mga bali-balita na nakapatay na siya ng 2 ahas. Makamandag na ahas noong nasa duyan pa lang siya. Sabi rin nila, siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa written exam. Matagal nang hindi nakatapak si Gray sa mga bundok na pula at itim. Takot na takot ang mga bata. Sabi ni Chuck, magsisimula ang exam kapag tumunog na ang kampana. Hiniling niya na swertehin sila, at sa kanya ito pinatunog. Nagmadali si Gray papunta sa lugar na napansin niya noong nakaraang taon para kumuha ng magandang pwesto. Sinundan siya ng ibang mga bata para agawin ang gusto niyang makuha. Nag-away ang magkakapatid para walang sinuman sa kanila ang makapag-utos. Alam ni Chuck na nagsimula na naman ito. Hindi naman hinihikayat sa exam ang pagpatay ng kapwa. Hindi naman ito bawal, pero hindi rin maganda. May bawas na puntos kapag nakapatay, kaya sinisikap ng lahat na walang mamatay. Pero may isang bata na ang napatay agad. Dapat ding sikaping bawasan ng mga shadow dogs ang bilang ng mga namamatay. May isa sa kanila na nagmamasid malapit sa puno. Nakatingin siya kay Gray. Sa bagay, isa siyang henyo na sikat na bata pa lang. Lumapit ang bida sa isang malaking puno. May isang maayos na pwesto malapit doon na niya napagpasiyahang tumuloy. Naisip din niya kung kailangan ba niyang mag-relax at magpahinga muna. Nagulat naman yung lalaking nagbabantay sa kanya. May bitbit na mga sanga si Gray habang ang iba ay nakikipaglaban. Nagdadala siya ng sanga habang ang magkakapatid ay kalaban ng isang oso. Nagpapahinga lang ang bida. Naguluhan ang lalaki. Naisip niya ang oras na lumipas. Naisip niya kung paanong nakuha pa ng batang ito na magpahinga. Naisip din niya na baka sobra-sobra lang ang mga balibalita tungkol sa pagiging henyo nito. Tutal, kung magtatago lang naman siya, wala nang saysay na bantayan pa siya, pero kampanteng-kampante si Gray. Napangiti siya habang paalis. Masaya siya dahil nakapag-set up siya ng camp sa labas, dahil nakakamiss din ng ganito. Naalala niya ang sabi-sabi na ang buto ng kakao ay nakakapagtago ng amoy ng isda. At mas epektibo pa raw ang mga blood cacao beans na matindi ang konsentrasyon. Inihagis ng bida ang mga buto. Nagliyab ito ng husto. Masaya siya dahil umalis na ang taong nanggugulo sa kanya, tapos na ang kanyang paghahanda. Nagpasya na siyang simulan ng pangangaso. Makalipas ang ilang araw, nasa loob na siya ng Forbidden Zone. Mula doon, nagsimula na ang mga hindi pa nagagalugad na teritoryo. Pero habang nagmamasid siya, mukhang tahimik naman ang lahat sa mga lugar na ito. May amoy ng mga sunog na ugat ng puno. Nakarinig siya ng ingay at nakakita ng mga sariwa at mainit-init pang dumi. Isang uri lang ng halimaw ang nag-iiwan ng ganito. Sa paggalugad nila, mukhang dinalik nila ito. Pero ngayon, natutuwa siya. Tinatawag nilang mga hellhound ang mga halimaw na ito. Binuka ng halimaw ang bibig nito. May taas itong 3 metro. Isang hellhound. Ang halimaw na bantay na sumisipsip ng apoy ng impyerno ay isang hellhound. Noon, kaya ng bida na talunin ang ganitong nilalang sa edad na 18. Ngayon, mukhang hindi na ganoon kadali ang manalo. Sa bagay, 8 taong gulang pa lang siya ngayon. Gayunpaman, may alam siyang paraan para harapin ang isang hellhound na kahit bata. Ay kayang-kaya itong gawin. Sugod sila sa isa't isa. Iniwasan ni Gray ang atake nito. Diretso lang kung sumugod ang halimaw. Dahil nahihirapan itong biglang kumaliwa o kumanan, tiningnan ng hellhound ang bata. Nagsimula namang magbuhos ng tubig si Gray. Hindi makakross ang mga asong ito sa tubig, kahit nakakaunting likido lang ang nasa harap nila. Bumagal ang halimaw dahil dito. At habang tumatakbo ito, naipakita nito ang isa pang kahinaan na karaniwan sa lahat ng halimaw na aso. Yun ay binubuka nila ang kanilang mga bibig habang tumatakbo. Pumitik ang bata, at biglang napaatras ang halimaw. Pagkatapos ay huminto ito, nagsimulang tumahol, at tuluyang bumagsak na wala ng buhay. Hawak pala ni Gray ang ilang tsokolate. Dahil lason ito para sa mga aso. Pagdating talaga sa survival, paghahanda ang susi sa lahat. Mga blood beans na ginagamit sa paggawa ng litro-litrong tsokolate. Siguradong hindi mabubuhay ang halimaw na yan kung makakain ito. Kahit ang mga asong impyerno ay walang binatbat sa tsokolate. Una muna nilang mararamdaman ang sakit sa tiyan at sa puso. Pero dahil protektado ng matitigas na ribcage ang mga organo sa dibdib nito, kailangan mong puntiryahin ang mahinang bahagi. Ang target. Ang mga bato. Nakahiga na ang halimaw at nagsusuka. Agad siyang sinaksak ng ating bida sa mismong bato nito, gamit ang kanyang espada. Nag-iwan ng malalim na sugat ang atake. Pagkatapos patayin ang halimaw, naipon ang enerhiyang tinatawag na experience points, o EP. Dahil dito, lalo siyang lumalakas. Lalo ring nagliliwanag ang kanyang short sword. Inaasahan ni Gray na maabot ang level na iyon. Gusto niyang magpalakas bago ang lahat. Gusto rin niyang makita ang magiging reaksyon ng mga tao kapag nalaman nila ang totoo. Na ang isang 8 taong gulang na bata ay kayang talunin ang isang halimaw na may danger level na rank 2. Alam na niya ang premyong hihilingin niya. Isang napakalaking gantimpala na hindi man lang niya napanaginipan noon. Isang gantimpala mula sa dati niyang buhay.
Pinili ni Gray na kunin lang ang ulo ng halimaw bilang patunay, pero bigla siyang napalingon. May dalawa pang halimaw na sumulpot doon. Mukhang narinig nila ang huling hininga ng kasama nila. Gusto yata nilang maghiganti. Agad niyang nilaslas ang leeg ng isa. Wala siyang balak tumigil. Hindi lang naman isa ang target niya ngayong araw. Marami pa siyang baong blood bean sa bulsa. Nakatitig lang sa kanya ang mga hellhound. Nagulat ang bata. Dahil mukhang natatakot ang mga ito sa taglay niyang aura ng kamatayan. Ayaw nilang tantanan ang biktima nila kahit kamatayan pa ang kapalit. Tumingin si Gray sa likuran niya. Isang dambuhalang halimaw ang nakatayo doon. Isang Cerberus na may 3 ulo. Rank A+ ang danger level nito. Bakit ito bumaba sa unang bundok kung sa ikapitong bundok naman ang tirahan nito? Punong-puno rin ng sugat ang halimaw. Maliban sa mga sugat, may mga nakatarak ding pana sa katawan nito. Halatang tinutugis siya ng kung sino. Teritoryo ng mga tribong barbaro ang paligid ng bundok na to. Malayo-layo na rin ang narating ng halimaw sa pagtakas. Nagdesisyon si Gray na huntin ito. Isang malaking isda ang Cerberus dahil sa mataas nitong rank. Itinatago lang ng ating bida ang tunay niyang lakas sa mansyon nila, pati na ang kanyang pagiging isang advanced swordsman. Kabisado na niya ang ikatlong teknik. Naabot na niya ang level na kadalasang nakakamit lang ng mga bihasang mandirigma. Sumugod si Gray sa Cerberus. Tinira niya ang isa sa mga ulo nito, pero biglang nanlaban ang halimaw at tinangkang mangagat. Mabilis na nakaiwas ang ating bida. Bago pa siya bumalik sa nakaraan, na-master na ni Gray ang lahat ng kanyang kakayahan. Nakipagbakbakan siya noon sa mga demonyo. Ang bawat galaw niya ay eksakto at walang kahit anong nasasayang na puwersa. Pinalakas din ng mana ang kanyang katawan, at dahil sugatan na ang Cerberus, talagang epektibo ang bawat atake niya. Sa sobrang galit ng halimaw, nabali ang espada ni Gray, at nangyari yun kung kailan akala niya ay tapos na ang laban. Nagawang gamitin ng Cerberus ang mga kuko nito. Tumilapon ang bata, punit-punit ang damit, at malakas na humampas sa isang puno. May dugong lumalabas sa bibig niya. Ang Cerberus na to ay may habang 7 metro, at nanggaling pa sa ikapitong bundok. Napasandal ang bata sa puno. Galit na galit siya sa sarili niya dahil nawalan siya sandali ng malay. Unti-unti nang lumalapit ang halimaw. Sobrang sakit din ng kaliwa niyang kamay dahil sa isang malalim na sugat. Susugod na ang halimaw, mabilis na umiwas si Gray dahil alam niyang sa isang tama pa, katapusan na niya. Mukhang gipit na siya, pero ang isang bihasang hunter ay laging nakakahanap ng butas sa ganitong sitwasyon. Ang pinakamagandang gawin ngayon ay tumakas muna. Kumaripas ng takbo si Gray, kung hindi lang siguro sugatan ang halimaw na yon. Kung nasa kondisyon ang Cerberus, siguradong gutay-gutay na siya ngayon. Tahimik siyang nagpasalamat sa mga barbaro ng bundok. Kapag nalampasan niya ang bakod na bakal, makakalabas na siya sa Forbidden Zone. Kailangan niyang makarating sa lugar na hinanda niya. Lamang na sana siya, pero kapag naabutan siya, lagot siya. Galit na tumahol ang Cerberus sa kanya. Mabilis na tumakbo si Gray sa pagitan ng mga puno. Inilibot niya ang paningin para hanapin ang kanyang target na lokasyon. Sa wakas, nahanap din niya. Pero wala na siyang oras. Abot-buntot na siya ng mga halimaw. Pinilit niyang higitan ang kanyang limitasyon, dahil doon, medyo naiwan na ang mga asong impyerno sa likuran niya. Pero biglang sumulpot ang Cerberus sa harap niya, at kitang-kita na niya ang dambuhalang bunganga nito. Sakto namang may nakita siyang simbolo ng bato sa lupa. Umalinganggaw ang tahol ng halimaw. Lumapag sa lupa si Gray at huminga ng malalim para bawiin ang kanyang lakas. Sinalubong niya ang halimaw gamit ang kanyang espada. Ang totoo niyan, naghanda na pala siya ng bitag para sa asong impyerno. Parehong uri ng halimaw ang Cerberus at ang Hellhound. At ang ginamit niyang blood essence ay isang matapang na lason para sa kanila. Nakakalason ang mga sibat na yon para sa kanilang dalawa. Alam ni Gray na dahil sugatan ang halimaw, ito na ang huling pagkakataon niya. Isa itong demonyo mula sa Horan, kaya hindi ito basta-basta mamamatay. Hinagisa niya ito ng isang sibat. Nakita ito ng halimaw at nagsimulang umunggol sa galit. Nagsimulang magbilang ang lalaki, tinitigan siya ni Cerber. Tuloy lang sa pagbibilang si Gray. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit dito. May lumalabas na berdeng likido sa bibig ng halimaw, kumalma ang bida natin. Sa huli, nagawa rin niya ang mismong hakbang na iyon. Kaya naman naintindihan niyang hindi nagsisinungaling ang mga sabi-sabi. Ang kahoy na sibat na ibinato niya ay iba sa mga karaniwan. May nakakabit na pangil ng isang nakalalasong blood mamba sa sibat na iyon. Kapag nasugatan ang sino mang matamaan nito, hindi na nila magagawa pang makahakbang ng higit sa 7 beses. Nararamdaman na niya ang enerhiya ni Cerber at natutuwa siyang patay na ang 3 ulo nito. Malinaw na ang magiging dahilan ng pagkamatay nito. Kaya kung nakita man ng Guardian King na naghanda siya ng bitag, magsisilbi itong ebidensya. Si Cerber ay isang bantay na pumoprotekta sa kanyang teritoryo. Ang dungeon ay isang mahiwagang lugar na nagtatago ng kayamanan. Kung minsan, may mga malalakas na halimaw na ginagawa itong tirahan. Mula nang mamatay ang Guardian, naglaho na ang dungeon. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng dumi ni Cerber sa katawan,
Mailalayo niya ang mga maliliit na halimaw sa kanya. Pinahiran ni Gray ang sarili niya ng dumi. Tuyong lupa, mga bulok na dahon, bulok na ugat, at mga bakas ng laway. Mahahanap niya ang daan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga bakas na ito. Paalis na sana si Gray nang bigla niyang matagpuan ang dungeon na binabantayan ni Server. Narito na siya bago pa man mangyari ang regression. Matutuklasan ang lugar na ito makalipas ang 10 taon pero wala na itong laman noon. Pero ngayon, sadyang kakaiba ang lahat dito. Ramdam ng ating bida ang mana na tumatagos mula sa ilalim ng nabulok na sahig. Tutal, hindi pa naman nalilinis ang lugar na ito. Bukod doon, wala ring liwanag sa loob. Gustong-gusto talagang pumasok ng lalaki, curious siya kung anong mga kayamanan ang makikita doon. Tinahak ng lalaki ang loob ng yungib. Napansin niyang may mga linyang gawa sa ruby na bumabagtas sa buong lugar. Inisip niyang malamang na may koneksyon ito sa pulang bundok ng Chilo. May nakita siyang liwanag sa dulo ng gua. Akala niya ay iyon na ang pasukan ng dungeon. Tinakpan niya ang kanyang mga mata dahil sa sobrang silaw ng liwanag, pumasok siya sa loob. Sa gitna ng silid, may isang dambuhalang ruby sa ibabaw ng isang pedestal, nilapitan ito ng lalaki. Maliwanag sa loob. Mukhang ang mana mula sa ruby ang naglalabas ng liwanag. Napatingin siya sa ibaba. May isang kalansay na nakahiga malapit sa dingding, at may isang sulat sa tabi nito. Naisip ng lalaki na may nakarating narito noon. Pinulot niya ang piraso ng papel sa sahig, at napansin ang isang sugat mula sa saksak ng kutsilyo, pati na rin ang mga bakas ng natuyong dugo. Tinitigan ng bida ang bungo. Maraming panahon na ang lumipas. Isa itong mensahe mula sa isang lalaking nagpakilala bilang si Cain. Hindi na niya kailangan pang madumihan ang puting papel ng kanyang pangalan. Kilala ni Gray ang estilo ng pamilyang Baskerville. Kaya naman, kadugo rin nila ito. Isinulat ito ng lalaki para hindi na maulit ng mga susunod na salinlahi ang parehong pagkakamali. Ang batong guwang ito ay itinuturing na isang alamat sa kanilang pamilya. Aksidenteng nahanap ito ng kanyang kapatid na si Abel. Kasama siya, at sabay nilang sinimulang sakupin ang dungeon na ito na puno ng mga pagsubok. Matapos pumatay ng maraming halimaw, at narating ang guwang ito kung saan nahanap nila ang pangunahing pagsubok, natrap sila rito sa loob ng 3 taon. Nagulat ang lalaki. 3 taon? Gustong-gusto niya ang kayamanan, kaya inisip niyang ang huling pagsubok ay dapat nandito lang sa paligid. Tiningnan niya ang pedestal at ang bato, malamang na ito na nga iyon. Nakita niya ang isang nakasulat na mensahe. Pagpasok ay isa, pero pag nasa loob ay 2. Paglabas ay isa. Isinulat ng lalaki na paulit-ulit nilang binasa ng kanyang kapatid ang tekstong ito hanggang sa wakas ay nakabuo sila ng konklusyon. Siya at ang kanyang kambal ay magkayakap sa loob ng sinapupunan ng kanilang ina, pero nang isilang sila ay pinaghiwalay sila. Sa madaling salita, para makuha ang kayamanan ng dungeon na ito, kailangan nilang maging isa muli. Nag-cruise ang kanilang mga sandata, at nagpa siya ang lalaki kung ano ang ibig sabihin nito. Nagharap silang dalawa, para isa lang sa kanila. Ang makalabas ng dungeon kasama ang kayamanan. Matapos ang isang matinding labanan, pinatay niya ang sarili niyang kapatid at isa na lang ang natira sa gua. Sa kabila nito, walang nagbago. Nagsisisi ang lalaki. Sigurado siyang, mula 2 ay naging isa na lang sila. Pero bakit hindi pa rin niya makuha ang kayamanan? Pinatay niya ang kanyang kapatid. Pinatay niya ito. Matapos ang ilang pagsisisi, nagpa siya siyang lisanin ang lugar na ito. Gusto niyang sabihan ang mga taong may sapat na lakas ng loob na hanapin ang lugar na ito. Dapat silang umalis agad dahil wala silang mapapala sa yungib ng diablong ito na ang tanging layunin ay pagtawanan ng mga tao. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Kaya sa huli, marami silang hinarap na pagsubok pero umalis silang. Walang kahit ano, at wala naman siyang kambal na kapatid. Tumingin sa paligid ang lalaki at inisip na ang gawain ay pareho pa rin kahit na mag-isa lang siyang pumunta rito. Sa makatuwid, nagkamali ng interpretasyon sina Cain at Abel sa teksto. Pero ano kaya ang ibig sabihin nito? Tiningnan ng bida ang pasukan ng dungeon, pulang bato, kalansay. Sinabi niya sa sarili niya, mag-isip ka. Walang dungeon na hindi kayang malampasan. Muli niyang tiningnan ang mga labi ni Abel. Basag ang bungo nito. 2 lugar. Napangiti ang lalaki, nalinawagan na siya. Yung ruby sa pedestal, kumikislap ng matindi. Sabi ng bida, malas lang ni Kay at Abel. Dahil nagsama sila, hindi niya malulutas ang problema. Maling landas ang tinahak nila. Inabot niya ang kanyang kamay sa bato, at sinabing may madilim na pasilyo at isang kumikinang na bato. Nasa loob mismo ng dungeon ang sagot sa palaisipan. Nag-iisa lang siya habang dumadaan sa madilim na pasilyo. Pero kapag lumalapit na siya sa kumikinang na bato, may aninong sumusunod sa kanya. Nagiging 2 siya, at biglang namamatay ang ilaw. Sinuntok ng bata ang ruby. Kapag sinira niya ang pinagmumulan ng ilaw, doon lang magbubukas ang huling pagsubok, kumislap ang mga mata niya. Sabi niya, anino ang sagot? Nagkalat sa sahig na bato ang mga pira-piraso ng ruby. May lumalabas na mga alon ng apoy mula sa mga ito. Isang pulang liwanag ang lumitaw sa harap ni Groer, nanlaki ang mga mata ng bida.
Naintindihan na niya ang dahilan ng pagkamatay ng magkapatid. Isang itim na espada ang lumitaw sa pedestal. Nagulat ang bata. Isa itong relikya mula sa kuweba ng Diablo. Sa hawakan nito, may tatlong kumikinang na bato na parang mga talulot ng bulaklak. Nabasa ng bida na tanging ang mga may dugong Baskerville lang ang makakakuha kay Beelzebub. Napakunot noo si Gror at napasigaw, Beelzebub. Kaya pala doon ito nanggaling. Naalala niya noong bata pa siya bago ang kanyang reinkarnasyon, nakakita siya ng drawing sa isang libro. Ang Panginoon ng mga langaw na si Beelzebub ay isang dambuhalang halimaw na walang katulad na sumakop sa kontinente. Sa mga sinaunang alamat, kilala ang mga konstelasyon ng Diablo bilang mga sakuna. Para mapigilan sila, hinarap ng mga pinuno ng 7 pamilya ang bawat miyembro ng konstelasyon ng Diablo. Ang demonyong kinalaban ng unang patriarka ng pamilyang Baskerville ay si Beelzebub din mismo. Ang mga labi ng demonyo ay nakatago sa lupain ng mga Baskerville, at ang enerhiyang demonyo nito ang umaakit sa mga halimaw. Pero wala nang naniniwala sa alamat na to. Gayunpaman, totoo ang kwento at kalaunan ay nakuha ang espadang ito. Kinuha ito ng mga pangkat ng demonyo na naging sanhi ng napakaraming kamatayan sa gitna ng digmaan. Ipinatong ni Gru ang kamay niya sa hawakan ng espada at sinabing hindi na mangyayari yon sa buhay na to dahil sa kanya na ito. Biglang umihip ang malakas na hangin, hinawakan ng lalaki ang balikat niya, umutok ang mga ugat sa kamay niya. May lumitaw na pulang liwanag doon. Nagsimula itong lumiit. Ang espada ay naging parang karugtong na mismo ng kanyang kamay. Itinutok ito ni Grossi, ito ang talim na gawa mula sa bangkay ng isang miyembro ng konstelasyon ng Diablo. Napakaswerte niya at nakuha niya si Beelzebub. Itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan ang sandata, iniisip kung gaano ba ito kalakas. Gusto niyang malaman kung gaano pa siya lalakas sa buhay na ito. Wala na siyang kailangang gawin pa rito. Oras na para bumalik. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at napatigil, bigla siyang napaupo. Nagtaka siya kung bakit siya nahihilo. Hindi. Gutom pala to. Isang malakas na pagkulo ng sikmura ang narinig. Naisip ng lalaki na humihingi na ng pagkain ang katawan niya. Lumabas si Gruar ng kuweba habang nagngangalit ang mga ngipin. Kumukulo ang tiyan niya dahil sa sobrang gutom. Dahil dito, mas tumalas ang pangamoy niya. Parang may naaamoy siyang masarap. Itinuro ni Beelzebub ang kamay niya sa isang direksyon. Nakaturo ang dulo nito sa kagubatan. Nagtanong ang lalaki kung may makakain ba roon. Ito pala yung bangkay ng aso na pinatay niya kanina. Sinipsip ng demonyo ang patay na hayop. Naisip ni Gror na dahil humihigop siya ng dugo gamit si Beelzebub, nararamdaman niyang bumabalik na sa normal ang lahat. Mukhang matagal na itong nagugutom. Umasa siya na hindi natuyot ang mga halaman sa paligid. Dahil sa gutom ni Beelzebub ang lahat ng ito, gaano kaya karami ang dapat niyang ipakain para mawala ang pagiging adik nito sa dugo. Nang mabusog ang demonyo, humuni ito sa sarap. May lumitaw na screen na may mga impormasyon. Ang unang slot ay puno ng mga duguang aso ng impyerno. Ang dalawa pa ay bakante. Naisip ni Gru na ito ang likas na kakayahan ni Beelzebub. May kakayahan itong higupin ang mga skill ng kalaban. Dahil halos walang hanggan ang kakayahan nitong manghigop, napakaraming tao na ang nawalan ng lakas. Naisip ng lalaki na dahil sa panganib nito, 3 kakayahan lang ang maaari nitong nakawin. Ang pagdurugo mula sa aso ng impyerno ay isang skill na nagpapatuloy sa pagdurugo ng kalaban kahit maliit lang ang sugat nito. Masaya siya na nakakanakaw siya ng mga kakayahan. May isang hayop na nakahiga sa lawa ng dugo. Muling sumugod ang Panginoon ng mga langaw sa biktima nito. Sinigawan siya ng lalaki na tumigil na, hinimas niya ang leeg niya. Sabi niya, hindi niya ito pwedeng ubusin lahat dahil kailangan niya pang magpaliwanag sa gagawing inspeksyon. Napakunot noo siya. Ngayon, nainsulto si Beelzebub. Biglang may lumitaw na mga screen ng impormasyon sa harap niya. Ang unang slot ay ang pagsunog ng serbero. Ang pangalawa naman ay ang pagdurugo ng aso ng impyerno. At ang pangatlo ay ang mabilis na paghilom ng daga sa alulod ng Norway. Napasigaw sa gulat ang bata. Mabilis na paghilom. Mukhang nakuha niya ang kakayahan ng daga na nadaganan at napatay ng katawan ng serbero. Hinawakan niya ang daga sa buntot nito. Sabi niya, ang kakayahan ng serbero na manunog ay isang napakagandang nakuha. Dahil ang tremalgia ang pinakamatinding sakit na kayang maramdaman ng isang tao, ang kakayahang ito ay tiyak na mas malala pa kaysa sa pagdurugo. Nagpasya si Gray na ngayong tapos na silang ihanda ang halimaw para sa pagsusulit, mas mabuti pang hintayin na lang ang pagtatapos ng pagsubok. Ang mga batang aso na nakapasa sa pagsusulit ay bumalik na sa mansyon ng mga Baskerville. Matapos nito, nagkaroon ng pagsusuri sa kanilang naging performance. Kung saan ang mga batang aso ay nakatanggap ng mga kalasag, espada, o mga pendant bilang premyo, na gawa sa bahagi ng mga halimaw na nahuli nila sa mismong pagsusulit. Ang mga gantimpalang ito ay nagmula mismo sa mga bahagi ng katawan ng mga nilalang na kanilang napatay. May isang halimaw na nagpamangha sa lahat ng mga Baskerville na nandoon. Naguguluhan namang nagtanong si Hugo kung ano ang nahuli nito. Ang mayordomo, isang lalaking may uban at nakasalamin, ay sumagot.
na ang nakahuli ay si Ginoong Gray Baskerville mula sa klase ng 8 taong gulang na hindi sinasadyang napadpad sa ipinagbabawal na teritoryo noong kasagsagan ng pagsusulit at nagawang talunin ang isang serbero na may antas ng panganib na rangses. Pinag-cruise ng patriarka ang kanyang mga kamay. Sinabi niya na maging ang mga guardian knight ng angkang Baskerville ay iniiwasang makaharap ang mataas na antas na halimaw na iyon. Idinagdag ng matanda na nabanggit daw na ang halimaw ay unang nasugatan ng isang tribong barbaro. Bukod pa rito, gumamit din daw ang mga ito ng lason sa kanilang mga kahoy na sibat. Nagtanong si Hugo kung anong uri ng lason ang ganoon kadelikado para makapatay ng isang serbero. At paano naman daw ito nakuha ng bata? Sumagot si John na ang lahat ng iyon ay base lamang sa impormasyon mula sa hunting journal. Balak sana niyang tanungin mismo ang batang amo. Pero bumalik na ito sa kanyang silid dahil pagod na raw ito. Hinawakan ng lalaki ang kanyang baba. Masyado pang bata pero napakatuso na. Sabagay, ang impormasyon ay kapangyarihan, at ang kapangyarihan ay napakahalaga. Inamin ng mayordomo na lubos siyang nagulat. Sino ang mag-aakalang ang pinuno ng sangay ng Wang ay magkakaroon ng ganoon katalentadong bata? Mapapansin nating tila walang alamang matanda sa nangyayari. Nagtanong siyang muli. May paninindigang sinabi ng patriarka na hindi katulad ng mga nakaraang tagapagsilbi ang batang ito. Sa pagpapalaki ng aso, hindi niya tinitingnan ang pinagmulan o kung galing ba ito sa pangunahin o sangay na pamilya, basta't ang bata ay talentado at puno ng bagsik. Idinagdag niya na nangangahulugan din ito na maaring may mga asong kalye sa mismong pangunahing pamilya. Tinanong niya si John kung naiintindihan ba nito ang ibig niyang sabihin. Kinabahan si John dahil nag-aalala siya para sa kanyang ikalawang anak. Naghahanda na ang bata para sa kanyang isolation training at humingi ng paumanhin. Sumagot ang lalaki na ayos lang iyon pero kailangan niyang pasiglahin ang kanyang sarili. Sabi ng mayordomo, tatawagin na niya si Gray at lumingon ang bata sa harap ng patriarka. Sinabi ni Hugo sa bata na nabalitaan niyang natalo nito ang isang serbero noong kasagsagan ng pagsusulit. Tinanong niya kung paano niya ito ginawa. Nakangiting sumagot ang ating bida na nilagyan lang niya ng tsokolate ang dulo ng mga kahoy na sibat. Nagtaka ang patriarka at nagtanong muli, tsokolate. Ipinaliwanag ng bata na para sa mga halimaw na mukhang aso, ang tsokolate ay isang nakamamatay na lason. Tahimik namang nagmamasid ang mayordomo sa kanilang pag-uusap. Halatang nagulat si Hugo sa narinig. Kaya tinanong niya uli, tsokolate lang talaga? Sumagot si Gray ng, opo. Naisip ni John na mukhang dumating na sila sa punto. Nawala ng paligoy-ligoy pa. Hindi ito mukhang pag-uusap ng isang ama sa kanyang anak, naging seryoso ang mukha ng patriarka. Sinabi niya na nabalitaan din niyang hindi sinasagot ng bata ang mga tanong ng mayordomo tungkol sa pangangaso, at tinanong niya kung bakit. Masiglang sumagot ang bata na hindi naman daw kasi ang mayordomo ang kanyang Panginoon. Bahagyang napangiti si Hugo at nagtanong kung sino ba talaga ang kinikilala niyang amo. Sabi ni Gray, dahil kabilang siya sa angkan, ang pinuno ng angkan ang kanyang tunay na Panginoon. Napansin ng patriarka na mukhang nag-aaral ng mabuti ang bata. Napakuyom naman ng kamay ang bata. Sinabi ng lalaki na bilang premyo, mapupunta sa kanya ang bangkay ng halimaw na napatay niya. Bukod doon, kung gusto niya, maaari siyang humiling ng kahit ano dahil mas mahusay ang naging resulta niya sa pagsusulit kaysa sa sinuman. Naisip ni Gray, na sa wakas ay makukuha na niya ang matagal na niyang inaasam. Nagulat ang lahat ng malamang ang hiling niya ay makapasok sa aklatan ng 10,000 palapag. Isa ito sa pinakamalalaking aklatan sa buong imperyo na matatagpuan sa pinakapuso ng angkang Baskerville. Nagdilim ang mukha ng patriarka. Nagtanong siyang muli, sa aklatan ng 10,000 palapag, alam niyang ang patriarka lamang at ang mga direktang tagapagmana nito ang may karapatang pumasok doon. Ipinikit ni Gray ang kanyang mga mata at sinabing kung hindi talaga pwede ay susuko na siya habang iniisip na kailangan na lang niyang umakyat doon ng palihim. Doon na muling idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla niyang marinig na maaari na siyang pumasok. Ipinatong ng lalaki ang kanyang mga kamay sa sandalan ng upuan. Pinayuhan siyang pag-aralan na ang ika-6 na teknik ng Baskerville. Ang impormasyon tungkol dito ay matatagpuan sa ika-6 na ipinagbabawal na sona, sa kailaliman ng silid aklatan. Tinikom ng bata ang kanyang mga labi. Hindi siya makapaniwala na ang mismong huling habilin ay hahayaan ang mga anak mula sa sangay ng pamilya na mapag-aralan ang ika-6 na teknik ng pamilyang Baskerville. Hindi pa nangyari na ang isang anak sa labas na may gitnang pangalan ng dugo ay nagkaroon ng pagkakataong mag-aral ng mga materyales lampas sa ika-4 na teknik, ngunit hindi na dapat magulat sa ika-6 na teknik. Sa kasalukuyan, ang antas ng lakas ni Will ay nasa ika-7 teknik na ng Baskerville. Bago ang kanyang pagbabalik sa nakaraan, umabot siya hanggang sa ika-9. Hindi nalimutan ng bata ang kanyang buhay sa ilalim ng diskriminasyon dahil sa kanyang pinagmulan. Kaya sa pagkakataong ito, hihigitan niya si Will dahil makukuha niya ang pinaka-esensya ng
Baskerville, isang aklat ng pagpapakadalubhasa sa espada na naglalaman ng mga teknik ng unang patriarka na tumalo sa konstelasyon ng demonyo. Pinagdaop ng lalaki ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang mukha. Inisip ng bata na ito ang tao na magbibigay nito sa kanya. Sinabi nitong inaasahan niya ang kanyang pag-unlad at ninais na swertehin siya. Yumukod si Gray at seryosong nagsabi, "Salamat po," hihigitan niya ang mga inaasahan nito. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi man lang nito namamalayan ang tunay na halaga ng aklat na ibibigay sa kanya. Sa harap ng malalaking pinto, may dalawang guwardiya. Huminto ang bata. Nakatayo siya sa isang silid na may napakagandang disenyo at isang kristal na dambana ng ilaw. Ngayon lang siya nakapasok sa silid aklatang ito. Inabot ng bida ang estante. Mga mapunit na ngipin, sirang bagang, matatalim na pangil, ang baluktot ng ngiping 2 beses sumulpot, ang nakahigang bagang. Lahat ng mga aklat tungkol sa pag-eespada na ninais niyang makuha sa kanyang nakaraang buhay ay narito na. Kumunot ang kanyang noo at tumingin. Sa gilid. Kahit gaano pa karami ang mana ng isang anak sa labas ng pamilyang Baskerville, hindi sila tuturuan ng mga teknik na mas mataas sa ika-4. Upang matiyak na ang mga batang nagiging aso ay hindi kakagat sa kanilang amo, naglagay ang pamilyang Baskerville ng ganitong mekanismo ng depensa. Nakita niya ang isang aklat na nakasabit sa mga kadena at nakakandado. Sabi niya sa sarili, ito na ba yon? Inilabas ng bata ang susi, at sinabi, sinong mag-aakalang bibigyan siya ni Will ng access sa aklat ng ika-6 na teknik kung nangyari ito? Bago ang kanyang pagbabalik sa nakaraan, hindi sana siya naniwala sa kanyang swerte. Isinaksak niya ang susi sa butas ng kandado at pinihit ito. Iniisip na siyempre, hinayaan siya nito sa pag-asang ang isang 8 taong gulang na bata ay hindi kayang kabisaduhin ang lahat sa loob ng isang araw. Nagsimulang magbasa si Gray. Bago ang kanyang pagbabalik, pinag-aralan niya ang teorya na humihigit sa ika-4 na teknik. Hanggang sa magsawa siya, sinubukan niyang unawain kung ano ang kailangan para sa ika-5 teknik. Inisip niya matapos iguhit ang ika-4 na ngipin na kailangang itigil ang daloy ng mana. Kaya, hindi niya nakuha ang ika-5 ngipin. Ang sining ng espada ng Baskerville. Depende sa antas ng pagpapakadalubhasa, ang isang ngipin ay sumisimbolo no sa unang teknik, 2 ngipin para sa ikalawa, at iba pa. At kapag gumuhit ka ng ngipin, isang espesyal na marka, ang enerhiya ng pulang espada ang lilitaw. Mabilis na nilipat-lipat ni Gray ang mga pahina, at sinabing hindi siya interesado sa ika-6 na teknik dahil pumunta siya rito para sa ibang dahilan. Higit sa lahat, gusto niyang maabot ang mas mataas na antas. Nagtatakang tumingin ang mga gugwardidya sa bata at nagtanong kung aalis na ba. Siya agad. Ikinaway ng isa ang kanyang kamay at sinabing kung may nakalimutan siya, maaari niya itong dalhin sa kanya. Dagdag pa ng isa, na ang mga aklat tungkol sa pag-eespada ay nasa dulo pa ng silid aklatan. Sumagot ang bata na, tapos na siya sa pakay niya rito. Nagtanong ang lalaki kung bakit hindi muna siya manatili ng mas matagal at maglibot-libot. Sinabi ni Gray na bago siya umalis, naisip niyang magbasa pa ng ibang mga aklat, wag na raw silang mag-alala at gawin na lang ang gusto nila. Nagkatinginan ang dalawa. Tinakpan ng isa ang kanyang bibig at ibinulong sa isa, na ang lugar na ito ay puno ng samot-saring aklat. Dagdag pa ng isa na kung siya ang nasa posisyon nito, babasahin niya ang mga aklat tungkol sa espada. Sa dulo ng silid aklatan. Nagulat sila. Hindi ba talaga nito naiintindihan ang halaga ng mga iyon dahil sa ang kanyang edad? Inisip ng bida, hayaan na silang mag-isip ng kahit ano. Hindi nila alam na sa gitna ng mga maalikabok, na estanteng ito ay may nakatagong tunay na kayamanan. Itinuon ng bata ang kanyang pansin sa isa sa mga estante. Huminto siya at napansin ang aklat na kailangan niya. Luma na ang edisyon nito at may bitak-bitak na pabalat. Ang nakasulat ay tambang. Tuwang-tuwa si Gray. Sigurado siyang ito na ang aklat. Isang aklat tungkol sa mga base ng unang teknik na hindi binabasa ng mga batang Baskerville. Dahil sa mga punit na pahina, parang wala na itong silbi. Ngumiti siya ng makahulugan. Alam niya ang tunay na halaga nito. Bago ang pagbalik niya sa nakaraan, kasama ang pangkat ng mga asong kinabibilangan niya, nakakita siya ng isang kakaibang relic sa dungeon na nasa hangganan ng bundok pula at itim. Isa itong pahina mula sa isang libro ng sining ng espada, isang punit na pahina na isinulat sa estilo ng pamilya Baskerville. Dahil alam ni Vickers na mahalaga ito, hinalughog niya ang buong aklatan para hanapin ang libro kung saan galing ang pahinang iyon. Naupo si Vickers sa sahig at nagbasa. Napag-alaman niyang isa pala itong libro tungkol sa sining ng pananambang gamit ang espada. Ang librong ito ay isinulat ng mga ninuno ng pamilya Baskerville at inilalarawan nito. Sa tindi ng kagustuhan ni Vickers na matutunan ang teknik na ito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan para hanapin ang 6 na nawawalang pahina. Nang malaman niyang nasa kamay ito ng mga makapangyarihang pamilya, nagdeklara siya ng giyera at ipinadala ang kanyang mga tropa laban sa mga sumalungat sa kanya.
Matapos isakripisyo ang maraming buhay, nakuha rin niya ang lahat ng nawawalang pahina. Lumuhod si Vikir sa harap ng patriarka at nakatanggap ng gantimpala para sa lahat ng kanyang paghihirap. Kuminang ang mga mata ng matanda. Sabi nito, magaling. Kumunot ang noo ni Vikir at galit na sinabi sa sarili, napakawalang kuwenta ng buhay na iyon. Para lang maabot ang ikasiyam na teknik, nag-iwan siya ng bundok ng mga bangkay. Nagpa siya ang bata na hindi na ito mauulit sa buhay na ito. Siya ang asong nagtipon ng lahat ng pahinang yon noon. Kaya naman, tanda pa niya ang nilalaman ng bawat pahinang nawawala. Ang dahilan kung bakit hindi niya malampasan ang ikaapat na teknik noon ay dahil wala siyang kopya ng orihinal na libro. Nagbasa si Vikir. Ang ikasampung teknik ay katulad lang ng una. Kapag binunot mo ang iyong espada, iguhit mo ang unang landas. Magpakita ka ng bagsik at lalampas ang espada sa likas na limitasyon nito. Naisip niya na para sa iba, tila wala talagang kwenta ang librong ito. Pero kapag naibalik na ang mga punit na pahina, ang mga maling impormasyon ay nagiging isang tunay na obra maestra. Naisip ng bida na sa nakaraan niyang buhay, naabot na niya ang pinakamataas na ranggo at ang ikaapat na teknik. Kailangan niyang maabot ang antas na iyon bago siya mag-15 taong gulang. Tumagos ang liwanag ng buwan sa bintana. Sumapit na ang bukang liwayway. Nakaupo pa rin ang bata sa tapat ng libro. Isinara niya ito ng malakas at sinabing, tama na to. Tumingin sa paligid si Vikir. Maghapon siyang nagbasa ng mabuti, pero dahil doon, naalala niya ang lahat ng nilalaman ng libro. Tumayo siya, pero hindi niya naramdaman ang presensya ng mga bantay na kabalyero. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata at nag-isip, hindi ko pa kayang gawin ang ikasampung ngipin sa batang katawan na ito, pero baka maabot ko ang ikalima. Isang figura ng lalaki ang nakatayo sa harap niya, idinilat ng bata ang kanyang mga mata, nagniningning ang mga ito sa kulay pula. Mabilis siyang humampas gamit ang kanyang palad. Iyon ang unang teknik ng Baskerville, ang Shadow Strike. Ginamit niya ang ikalawa at ikatlong teknik. Tumalon siya pasulong at humataw. Para sa ikaapat na teknik, kumislap ang mahika sa kanyang mga mata. Naisip niya na napakakawawa ng nakaraan niyang buhay. Matapos ang lahat ng paghihirap niya, naabot niya ang pinakamataas na ranggo, pero hindi ang nararapat na antas ng sining sa espada. Galit sa kanya ang mga direktang tagapagmana, isa lang ang dahilan, ipinanganak lang siya sa isang mababang sangay ng pamilya. Sumugod ang bida sa kaaway. Sabi niya sa sarili, hindi na siya mabubuhay ng ganoon. Hindi gumagalaw ang figura sa harap niya. Biglang nag-iba ang hitsura nito at naging katulad ng kanyang kaaway. Ang mukha nito ay nahahati ng mga pulang guhit. Humataw ang bata at tumalon pasulong. Isang pagsabog ang narinig. Bumagsak siya sa sahig. Humihingal ng malalim si Vikir. Tiningnan niya ang kanyang kamay at sinabing, ang hina pa rin, pero nagawa ba niyang ilabas ang ikalimang ngipin? Itinaas ng bida ang kanyang mga kamao sa tagumpay, na tila may mainit na bagay na lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sobrang saya niya na nagawa niya ang ikalimang teknik kaya muntik na siyang maiyak. Tumingin siya sa paligid at sumigaw, may espada rito. Naabot niya ang isang record sa bilis sa buong kasaysayan ng pamilya. Ang mga ngipin ng batang aso ay sumunggab sa kaluluwa ng kanyang Panginoon. Isang screen ang lumitaw na nagpapakita ng kanyang mga estatistika. Ngumiti si Vikir dahil sa wakas ay nagawa na niyang ilabas ang ikalimang ngipin. Noon naintindihan ng bida na, kung sapat lang ang kanyang mana, kaya niyang maabot ang antas niya bago siya bumalik sa nakaraan. Nanginig ang kanyang mga kamay nang mapagtanto niyang lumakas ang kanyang mana. Nakita ni Vikir na umakyat siya. Mula sa pagiging bihasang eskrimador patungo sa pagiging isang eksperto sa espada, hindi makapaniwala ang bata na sa edad na 8 taon, naabot na niya ang antas na nakuha lang niya noong siya ay 30 taong gulang na. Ibang-iba ang antas na ito. Malaya nang dumadaloy ang kanyang aura at lalong bumibigat ang kanyang kapangyarihan. At isa pa, mas madali na itong gamitin. Ngumiti siya sa sarili, iniisip na mas naging mahusay ang kasanayan niya sa espada kaysa noong bago ang pagbabalik, pero hindi siya titigil sa ikalimang teknik dahil gusto niyang maabot ang ikasampu na may walang hanggang posibilidad. Ang piercing fang na nakuha niya kanina ay nagbigay sa bida ng bentahe para maging mas malakas sa loob lang ng maikling panahon. Ang ambush ay isang perpektong teknik sa espada, suwabe ang paglipat mula sa pag-atake patungo sa depensa, na walang limitasyon. Itinago ni Gray ang libro at sinabing kung pagsasanayan niya ito, maaabot na niya ang intermediate na level ng isang sword expert. Nag-aalala si Gray kung gaano karaming lakas ang dapat niyang ipakita kay Will. Naisip ng bata na hindi siya pwedeng magpakita ng sobrang lakas o, sa kabilang banda, masyadong mahina. Alam ni Gray na kailangan niyang magpakita ng isang bagay na makakakuha ng atensyon ni Will para magkaroon siya ng sapat na oras na maabot ang kinakailangang level. Tumama ang sikat ng araw sa libro. Tiningnan ito ng bata habang may ngiti sa kanyang mukha. Nasusunog na ang libro at sinabi ng bata na ngayon, magiging mahirap na para sa iba at sa lahat na maabot ang ikasampung teknik.
May mga guwardiyang lumapit kay Gray at tinanong kung ano ang amoy na yon. Ang bida ay humingi ng paumanhin ng may malungkot na tingin at sinabing aksidente niyang naiwan ang isang magnifying glass sa tabi ng libro kaya ito nagliyab. Tumawa si Oliver at sinabing hindi na kailangang humingi ng tawad ni Gray para doon. Natutuwa si Kai na nangyari ito sa bahagi kung saan naroon ang mga walang kwentang libro. Tumawa ang bata at sinabing duda siyang, may silbi ang librong iyon. Sinimulang tanungin ni Gray ang mga guwardiya kung sumasagot ba sila ngayon sa mga